Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong ginawang pag-rest back ni Yusek Atty. Claire Castro ho dito kay Mayor Magalong ho ng Baguio. Natatandaan nyo ng mga nakaraan ho, tad-tad ho ng interview itong si Mayor Magalong ho sa iba't ibang mainstream media platform. Interview dito, interview doon, explain dito, paliwanag doon. Talagang effort to the max sa mga explanation after ho ng kanyang pagre-resign ho diyan sa ICI. Kasi matatandaan nyo ho, ito si Mayor Magalong nag-resign ho bilang investigador, bilang special advisor ng ICI na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago ho mangyari ang kanyang pagre-resign dyan sa ICI na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nauna muna ang ginawang pagre-review sa kanyang posisyon dyan sa ICI. Pinareview muna ho siya ni Pangulong Bongbong at ng mga administrasyon ng palasyo. Kung itong si Mayor Magalong ay dapat pa bang manatili sa kanyang pwesto bilang investigador, bilang special advisor ho ng ICI. Siyempre nga naman, pag under review, may question, no? Merong pinag-aaralan, may katakataka. Siyempre nga naman, pagka kinabukasan, bigla na lang sumambulat, breaking news, Mayor Magalong sinibak, pinalitan ho ni Pangulong Bongbong Marcos bilang special advisor, investigador dyan sa ICI, ay siguradong iba na agad ang implikasyon sa mamamayang Pilipino. Yan naman ang totohanan. Kaya siguro nagawa na lang bigla nito ni Mayor Magalong na mag-resign para medyo, alam mo yun, medyo may pride, medyo nasa kanya ang katotohanan. Marami ho siyang ginawang iba't ibang kadahilanan. Isa na ho yung, although hindi niya madiretso, sa iba, binanggit niya na yung ginawang press con ho ni Yusek Atty. Claire Castro. About ho dyan sa rock netting ho dyan sa Baguio. Na may katiwalian. Pati ho dyan sa may tennis court ho. Din dyan sa Baguio. Okay, ngayon, syempre, nabalitaan ni Yusek Atty. Claire Castro yan. Abay, Romex back. Ito hong si Yusek Atty. Claire Castro. Basahin nga muna natin ito. Hindi. Excuse ito lang. Sabi kasi ni Mayor Magalong, nung nakaraan, he struck a nerve. Sabi ni Mayor Magalong, I believe I struck a nerve or several nerves na they panic. Kaya ganoon ang nangyari. Kaya raw pinatigil ho siya sa kanyang pag-iimbestiga. Kumbaga meron siyang nasagi. Ginawa niya ho, in-explain niya ito Ang sabi niya rito kumbaga raw sa nagpapalinis ng ngipin, merong nasaging, kumbaga ugat. Kaya medyo napaaray daw yung may-ari ng ngipin, parang gano'n. Alam niyo naman to si Mayor Magalong, minsan pa nagpaliwanag to, nag-explain, mahilig sa pa-hype ito hanggang ngayon nga, yung sinasabi niya mga mambabatas na ganito ganyan, na may kinalaman sa flood control issue. Hanggang ngayon, hindi niya pa naman binabanggit. Ang binabanggit niya lang naman, ito mga ganito, Saldico. At itong si Speaker Martin Romualdez, pero yung mga sinasabi niya, mga kilalang wala pa naman ho siyang binabanggit. Ngayon may hamon ho si Yusek Claire Castro. Kung meron siyang mga dokumento, pangalanan niya po lahat yan. Maging matapang po siya sa pagpangalan. Hanggang ngayon wala naman pinapangalan. Bago niya nga napangalanan si Saldico at si Speaker Martin Romualdez, narinig na ho sa, narinig na ho sa mga ginawang pagdinig hearing ho ng Blue Ribbon Committee. May mga nagbanggit na hong
iba't ibang resource person or mga umupo dyan para magsabi ho ng mga katiwalian. Wala pa ho naman binanggit ito si Mayor Magalong na asin siya lang muna nagsabi. Wala naman eh. Oh. Pakinggan natin to, mga kababayan. Kasabay ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu kahapon, nangako siyang magpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong at pagpapatupad ng recovery efforts para sa mga biktima ng lindol hanggang sa maibalik ang normal nilang pamumuhay. Kaugnay niyan at iba pang isyu, magkakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Yes, good afternoon, Cheryl, at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Yusek, isa po sa pangako ng Pangulo ay hindi nga mauubusan ng pagkain at tubig para sa mga biktima ng kalamidad. Paano po titiyakin ng ating pamahalaan na sapat nga at tuloy-tuloy ang food at water supply sa mga evacuation centers at distribution areas? Yes, unang-una po, Ms. Cheryl, nagbigay na rin po ng Local Government Support Fund. Ang Pangulo, 150 million po sa Cebu, 75 million sa Bogo City, 75 million po sa municipality ng Medellin, 75 million dito po sa San Remigio, at 50 million po sa municipality ng Bourbon. 10 million po for each hard-hit towns like Bantay. Taga muna. Ito kasi si Pangulong Bongbong Marcos nagbigay ho ng mga donasyon, milyon-milyon ho, sa iba't ibang lugar ho, ng Cebu. Ang concern ho natin, kasi itong mga kababayan, itong mga perang ito, itong donasyon ho na ito, bukod ho pa sa mga tubig, ganyan, yung pera muna. Hindi ho ito iaabot mismo sa mga nasalanta. O, syempre, abot pa rin yan sa mga executive, mga nanunungkulan dyan. Sana naman, wala namang, sa panahon naman ngayon, sana hindi na makorap yan. Baka makorap pa yan. Baka mabawasan pa yan. Pati yung mga, kung halimbawa may mga dilata, mga kung anong dinadala dyan, sana hindi na makorap. Ba't natin sinasabi ito? Kasi yung naalala nyo ho ng pandemic, sa bagay, kay Digong naman yun. Pero sana wag maulit. Dilata na lang. Pinapalitan pa, binabawasan pa ng iba't ibang barangay official sa iba't ibang lugar. Sana naman sa ganitong pagkakataon unahin naman ho natin pakinabang ng taong bayan. Bantayan, Daan Bantayan, Madridejo, Santa Fe, Medellin, Tubogan, Tabuelan, at yun nga po, Bourbon. At nagpalabas na rin po ang DBM po ng 1.625 billion to replenish po yung quick response fund ng DSWD po. At DPWD na rin po. Alright. Sa ulat po ng Pangulo, Yusek, mahigit 65,000 na families ang nawalan ng tirahan. Ano yung nakikita ng palasyo na long-term recovery plan para matiyak nga po na makakabalik sila ng normal sa pamumuhay nila, lalo na sa kanilang kabuhayan? Inutusan na rin po ng Pangulo ang DPWH at ang DSUD kung paano po ito masasolusyonan para po mas maging magaan para sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng lindol dito sa Cebu. Doon lang po Oreo, taste that makes you dance. May ad siya. Naglaan po, yung kaninang nabanggit nyo, naglaan na ang Office of the President po ng halos 200 million pesos para sa mga biktima, bukod po sa 225 million pesos mula sa local government support fund. Paano po titiyakin na magiging maayos at transparent ang paggamit ng pondong ito ng mga LGU? Nako, lalo pong dahil po nagiging mainit yung mga usapin tungkol sa mga anomalyang flood control projects, mas lalo po itong babantayan para po ang pera na naibigay po ng Pangulo natin, ng gobyerno po sa mga nasalanta dito sa Cebu ay talaga po maibigay at magamit po ng taong bayan. Kamusta po ang schedule ng Pangulo? Patuloy ho ba siya o muli siyang babalik dito, bisitahin yung iba pang mga kababayan po natin na naapektuhan ng lindol? Kanina lamang po ay pinasinayaan niya po ang isang programa dito po sa Pampanga kung saan po siya ay nagpamigay ng mga kalabaw sa ating mga kababayan ng mga AITA. At meron pa po siyang bibisitahin. Titignan lang po natin kung ano po yung magiging schedule niya sa masusunod na mga araw.
Yusek, isingit ko na rin po yung pahayag kahapon. Sa ibang issue po tayo, pahayag kahapon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pag-uugnay nyo raw sa kanya sa umano'y irregularidad sa tennis court project sa Baguio. Ano po ba ang inyong reaksyon sa kanyang naging komento na insulting at misleading umano ang inyo pong sinabi? Unang-una po, sana napakinggan niya ng buo kung ano yung sinabi natin. Wala po tayong sinasabi na siya po ay pinagbibintangan na natin sa mga anomalyang tennis court. Bago po tayo na sumagot dyan, yan po ay naitanong lamang sa atin ng isang reporter from the MPC, and at the same time, bago po yan po ay na-issue na sa kanya. So, gusto lamang din pong liwanagin ng Pangulo, hindi naman po tungkol sa conflict of interest ang pagsasabi na sana ay ito ay maidala sa legal team. Ano kasi mga kababayan, dahil kasi nagtataka, nung nabanggit yung tennis court sa Baguio, may anomalya, unfair daw kay Mayor Magalong yun. Kasi para daw pinalalabas, siya korap. Hindi naman. Halimbawa, Mayor Magalong may corruption doon sa tennis court. Paano ka naging korap noon? Paano ka agad naging korap noon? Unang-una kita mo yung sa Bulacan. Ang daming flood control substandard doon at mga ghost project. Pero wala naman kinalaman yung mayor. Wala kinalaman yung governor, si Dan Fernando. Wala naman silang kinalaman. Bakit ikaw yung bakit ikaw agad yung nag-react? Yun ang tanong doon. Ba't ka nag-react agad? Di ba naalala nyo, si Dan Fernando nagagalit pa nga hinahamon pa nga niya na ilabas daw yung mga budget na sinasabi nakarating sa kanila. May katiwalian yung yung disguise sa Bulacan, pero walang kinalaman sila Dan Fernando. Tuloy natin. Hindi po yung yung position po na maaari talaga pong magkaroon ng conflict. Yun lang po yung position po na yun. Hindi po pinag-uusapan tungkol sa tennis court. So kung meron po siyang dapat nasagutin tungkol sa tennis court, nasa kanya na po yan. Dahil hindi naman po tayo ang nagpalutang ng ganitong issue, kundi po yung iba, maski nasa ibang news po, ay nabanggit na po itong tennis court na ito. Hindi umano maalala. Opo, sinasabi po kasi ni Mayor Magalong na tila pinalalabas ng inyo raw pong pahayag na siya ay sangkot sa katiwalian. Ano po ang inyong tugon dito? Wala po tayong binanggit na siya sangkot sa anumang katiwalian. Ang pinag-usapan dito po ay tungkol sa kanyang posisyon, kung ito po ba ay nagkakaroon ng hindi pagsang-ayon sa konstitusyon. At yun po ang pinapatignan ng Pangulo at the time. At yung tungkol sa tennis court, nasabi lang po yan dahil yun po yung nabanggit ng isang reporter at tinanong po yan. Pero categorically, wala po tayong binabanggit tungkol sa kung ito man ay maanumalya o hindi. Siya na po ang bahala sumagot po niyan kung siya po ay matatanong dahil mukhang lumilitaw nga po itong issue tungkol sa tennis court. And ko na rin po. Go ahead, Yusek. New Toblerone truffles, Dali po, velvety diamond-shaped chocolate with a crunchy nougat filling. Nadinig po natin na sinasabi niya na sa akin daw ay may nag-utos na mukhang iba. Someone na may nag-utos sa akin to say that. Unang-una po, ang sabi niya, hindi niya alam. Siya nagsabi, someone na hindi niya alam. So, kung hindi po niya alam, ang hirap po sigurong bigyan ng anumang comment on that. Siguro liwanagin niya muna kanya sinabi kung sino ba yung sinasabi niya nag-uutos sa akin. So hanggat wala po sabi kung sino ito, mananatili po itong haka-haka at guni-guni. Kasi parang nasabi po ni Mayor Magalong din na I struck a nerve na at tila may mga puwersa nga daw pong nababahala sa pagiging bahagi ninyo o niya. Hindi po ninyo, niya. Noon sa ICI, kaya tila nag-iba raw ho yung timpla sa kanya ng palasyo? Unang-una po, pangalanan niya po. Kung meron po siya mga dokumento, pangalanan niya po lahat yan. Pangalanan niya, maging matapang po siya sa pagpangalan ng ganyan. Kung sino ba yung sinabi niya, he struck a nerve, Nino. At the same time, sinasabi niya, boss ko, kasi wala po siya sinasabi at nagmumukha lang po, lagi lang insinuation ang sinasabi niya. Kasi po tayo, wala po tayo ditong ayan ha. Mayor Magalong. Kasi mahilig lang ito si Mayor Magalong yung mag-imagine yata na parang lahat alam niya.
May hamon sa'yo, Mayor Magalong, si Yusek Atty. Claire Castro, pangalanan mo daw. Kung sigurado ka doon sa mga sinasabi mo. Abangan natin yan, kung papalagan ni Mayor Magalong. Okay, sure, may nag-uutos pa kay Yusek Atty. Claire. Siyempre, sino ba boss nito? Siyempre, si Pangulong Bongbong Marcos. Titignan natin. Mayor Magalong, pangalanan mo raw, sir. Yung problema, wala namang, wala namang issue tinapos to si Mayor Magalong. Wala namang tignan natin kung papalag siya. Tatanggapin niya ho yung hamon ni Yusek Atty. Claire Castro. Kita-kits po tayo ulit sa panibagong vlog. Bye-bye po.